Ang amoy ng basang lupa at mga nalantang bulaklak ng sampaguita ay naghalo sa mainit na hangin ng hapon, napakabigat na tila pinipiga ang mga baga ni Maria. Ang huling pala ng pulang lupa ay bumagsak sa puntod. Isang malagim na tunog na tuluyang nagsara sa pinto sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo ng kanyang ina na si Rosa. Si Rosa ngayon ay nakahimlay na sa walang hanggang kapayapaan. Ang mga mata ni Maria ay tulalang nakatitig sa bagong lapidang kahoy. Ang pangalan doon, ang petsa, lahat ay tila isang masamang panaginip na ayaw matapos. Yumuko siya, hinayaang madama ng kanyang mga daliri ang basang lupa, umaasang mararamdaman pa niya ang natitirang init ng ina. Ang mga pag-iyak ng mga nakikiramay ay humupa na. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng ihip ng hangin sa mga puno ng mangga. Sa kanyang tabi, ang kanyang asawang si Mateo ay tumikhim, hindi upang umaliw, kundi isang senyales ng pagkainip. Nararamdaman ito ni Maria kahit hindi lumingon. Sa buong libing, mas madalas pang tiningnan ng lalaking ito ang kanyang relo kaysa sa puntod. Sa tabi ni Mateo ay nakatayo si Carmela, ang kanyang biyenan. Ang mukha nitong may makapal na pampaganda ay bakas ang pagkainip. Ang kanyang mapupulang labi ay gumagalaw, bumubulong sa kanyang anak. Hindi na kailangang marinig ni Maria upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Siguradong tungkol ito sa kung gaano katagal ang seremonya o kung gaano kainit ang sikat ng araw. Para sa kanila, ang pagkamatay ni Rosa ay isang pormalidad lamang na dapat lampasan. Isang pintuan patungo sa isang bagay na mas gusto nila. Maria, gabi na, dapat na tayong umuwi. Ang boses ni Mateo ay bumasag sa pagmumuni-muni ni Maria, may halong pag-uutos sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Maria, sinusubukang ipunin ang natitirang lakas. Tumango siya ng marahan napakabagal, tila bawat galaw ay napakabigat. Tumayo siya, inayos ang kanyang itim na damit na bahagyang nadumihan ng lupa at nag-iwan ng huling sulyap sa puntod ng ina. Ina, nangangako ako, bulong niya sa sarili. Ang pangakong iyon ay umalingaw-ngaw, nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas upang muling tumayo ng tuwid. Ang paglalakbay pa uwi ay tahimik para kay Maria, ngunit maingay para sa mag-ina sa kanyang tabi. Sila ay nakaupo sa harap, habang si Maria ay piniling maupo mag-isa sa likod. Bahagya niyang naririnig ang kanilang usapan. Napakalawak ng likod bahay niya, ina. Pwedeng gawa ng maliit na hardin o kaya ay palaisdaan, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kalsada, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Huwag pala isdaan, Mateo, nakakaabala iyan. Mas mabuting magpatayo ng isang pahingahan para may mapagtipunan ang mga kaibigan ko. Sagot ni Carmela habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang aklat ng mga dasal na dala niya mula sa sementeryo. Parang pinipiga ang puso ni Maria. Hindi pa man natutuyo ang lupa sa puntod ng kanyang ina, pinaplano na nilang baguhin ang bahay na iniwan nito ayon sa kanilang gusto. Ang bahay na bawat sulok ay may dalang alaala ni Maria, kasama ang ina. Ang kusina kung saan tinuruan siya ni Rosa na magluto ng unang putahe. Ang sala kung saan sila nanonood ng telebisyon nang magkasama habang nagbabahagi ng kumot. Ang balkonahe kung saan madalas umupo si Rosa sa kanyang tumba-tumba tuwing umaga upang uminom ng mainit na kape. Ngayon, ang lahat ng alaalang iyon ay tila buburahin ng kasakiman ng dalawang taong dapat sana ay pamilya niya. Ibinaling ni Maria ang kanyang mukha sa bintana, hinayaang tumulo ang mga luha ng walang tunog. Hindi niya gustong makita nilang umiiyak siya. Hindi ngayon. Pumara ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na may malawak na bakuran, ang bahay ni Rosa. Ang bahay na ngayon ay tila napakaluwag at napakalungkot. Bumaba si Maria sa sasakyan nang may mabibigat na hakbang. Iba na ang pakiramdam ng hangin sa paligid ng bahay. Mas malamig, mas tahimik. Nang iabot niya ang kanyang kamay upang buksan ang tarangkahan, pinigilan siya ng kamay ni Mateo. Nilingon siya ni Maria, tinitigan ang asawa ng may pagtatanong. Hindi ngumiti si Mateo. Seryoso ang mukha niya, ginawang formal. Ngunit, nakikita ni Maria ang kislap ng kasakiman doon. Nakatayo si Carmela sa likod ni Mateo. Nakahalukip-kip na may mapagmataas na ekspresyon, tila isang reyna na susuriin ang kanyang bagong palasyo. Maria, makinig kang mabuti sa akin. Simula ni Mateo, malalim at mariin ang boses. Alam kong nagdadalamhati ka, ngunit kailangan nating maging praktikal. Napakalaki ng bahay na ito para tirahan mong mag-isa. Magiging mahirap at hindi ligtas para sa iyo. Tahimik lang na naghintay si Maria sa susunod na sasabihin ng asawa, na alam na niya kung saan patungo.
Kaya, napagpasyahan na namin ni ina. Pagpapatuloy ni Mateo, sumulyap sa ina na tumatango bilang pagsang-ayon. Para din sa kabutihan mo, lilipat kami rito. Sasamahan ka ni ina para hindi ka malungkot at maaasikaso ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa bahay na ito. Pwede mong ilipat sa bodega ang mga gamit ng ina mo na hindi na kailangan. Napatigil ang paghinga ni Maria. Napakagaan nilang sinabi ang mga salitang iyon sa harap ng pinto ng bahay ng namatayan. Sa araw ng libing ng kanyang ina, mas matalim pa ito sa isang patalim. Tinitigan niya ang mukha ni Mateo, ang lalaking pinakasalan niya 3 taon na ang nakalipas, ang lalaking nangakong aalagaan siya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Carmela, ang babaeng palaging nagpapakita ng pag-ayaw sa kanya mula pa noong simula. Ngayon ay naiintindihan na niya, ang kanyang pagdadalamhati ay isa lamang maliit na sagabal sa kanilang malaking plano. Ito ay bahay na iniwan ng aking ina Mateo, giit ni Maria. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng galit at lungkot. Kaya nga, bilang asawa mo, karapatan kong pangalagaan ito. Pangalagaan ang pamana ng iyong pamilya. Mabilis na sagot ni Mateo, tila inihanda na ang sagot na iyon. Ngumiti ng patuya si Carmela. Umiling ng marahan si Maria. Hindi kayo maaaring tumira rito. Tumigas ang mukha ni Mateo, agad na nawala ang maskara ng pagkalinga. Ito ang kanyang tunay na mukha, ang mukhang walang pasensya, makasarili, at walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo, Maria. Sinasabihan kita, malamig niyang sabi. Pagkatapos ay binitawan niya ang huling salita na inihanda nila. Simula ngayong araw, titira ako rito kasama ng aking ina. Kung hindi ka sang-ayon, maghihiwalay tayo. Ang banta ay nanatili sa hangin. Isang malupit na ultimatum. Tiyak silang si Maria, sa kanyang marupok at nagdadalamhating kalagayan, ay agad na susunod. Isang batang biyuda na walang mga magulang. Ano pa ba ang magagawa niya, kundi ang sumuko? Nakangiti na ng tagumpay si Carmela. Ngunit, ang naging reaksyon ni Maria ay hindi nila inaasahan. Tumigil siya sa panginginig. Ang mga luhang namumuo kanina sa kanyang mga mata ay tila natuyo na lamang. Inangat niya ang kanyang mugtong mukha, tumitig ng diretso sa mga mata ni Mateo, pagkatapos ay kay Carmela. Binalot sila ng katahimikan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Maria. Sa gitna ng natitirang kalungkutan, sa gilid ng kanyang maputlang labi ay sumibol ang isang ngiti. Hindi isang masayang ngiti, hindi rin isang malungkot na ngiti. Ito ay isang kakaibang manipis na ngiti. Isang ngiti na nagtatago ng isang lihim na nagpalamig sa hangin sa kanilang paligid. Natigilan sina Mateo at Carmela. Hindi nila maintindihan ang kahulugan ng ngiting iyon. At dahil doon, isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso. Ang ngiting iyon ay hindi nagmula sa isang pansamantalang desisyon. Ito ay bunga ng isang pangako, binhi ng isang plano, na itinanim ilang buwan na ang nakalipas ng isang matalinong babaeng pumanaw na. Ang ngiting iyon ay ang simula ng isang paghihiganti na maingat na plinano sa likod ng malambot na unan ng isang higaan ng may sakit. 3 buwan bago iyon, unti-unting humina ang kalusugan ni Rosa. Ang kanyang silid na dating palaging mabango dahil sa amoy ng lutong tinapay mula sa kusina, ngayon ay napalitan na ng mahinang amoy ng langis at gamot. Ngunit sa gitna ng kanyang humihinang katawan, ang kislap sa mga mata ni Rosa ay hindi nawala ang talas. Mula sa kanyang higaan, pinanood niya ang lahat ng pagkukunwari ng kanyang manugang at balae, nang may linaw ng isang nanonood ng dula. Tandang-tanda ni Maria ang isang hapon, pumasok siya sa silid ng ina ng may inis sa puso. Kararating lang ni Carmela pagkatapos ng kanyang nakasanayang pagbisita. Pagbisita na laging nagkukunwaring pag-aalaga sa may sakit. Ngunit palaging nauuwi sa pagpuri sa mga kasangkapan sa bahay. Napakaganda ng inukit na upuang ito, Rosa. Siguradong mahal ito kung walang mag-aalaga. Sayang naman kung kakainin lang ng anay. Sabi niya habang nagrereklamo sa sandalan ng upuang naiwan ng lolo ni Maria. Sa ibang pagkakataon, sasabihin niya, nakaka-relax sigurong pagmasdan ang larawang ito ng tanawin. Tamang-tama itong isabit sa sala ng isang malaking bahay. Kung sa maliit na bahay ko, hindi magkakasya. Hindi rin nagkakalayo si Mateo. Dumating siya na ang dahilan ay para mangumusta, ngunit sa huli ay laging napupunta sa mga problema niya sa negosyo. Uupo siya sa gilid ng kama. Minamasahe ang namamagang paa ni Rosa habang nagkukuwento tungkol sa isang malaking proyekto na nangangailangan ng karagdagang puhunan.
Kung mayroon lang sanang sariwang pondo, ina, siguradong magtatagumpay ang proyektong ito. Malaki ang kita at matutuwa rin si Maria pagkatapos, sabi niya sa isang kaawa-awang tono. Ang bahay na ito ay isang malaking ari-arian. Kung maaari lang sanang gawing collateral ang titulo sa bangko kahit sandali lang. Sa tuwing mangyayari iyon, nasasaktan ang puso ni Maria. Gustong-gusto niyang sumigaw sa kanilang mga mukha, palayasin sila sa bahay na iyon. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, binibigyan siya ni Rosa ng senyales na tumahimik, sa pamamagitan lamang ng isang tingin o mahina ngunit mahigpit na paghawak sa kamay. Nang hapong iyon pagkaalis ni Carmela, umupo si Maria sa tabi ng ina, hindi na napigilan ng inis. Nakikita mo ba, ina? Wala silang pakialam sa kalagayan mo. Ang nasa isip lang nila ay ang bahay na ito, ang yaman mo. Ngumiti ng banayad si Rosa. Tinapik-tapik niya ang likod ng kamay ng anak. Magtiyaga ka, anak. Hindi titigil ang mga sakim kung lalabanan mo ng galit. Kailangan silang labanan gamit ang talino. Ang galit mo ay lalo lang silang gagawing magaling sa pagpapanggap na biktima. Tinitigan ni Maria ang ina. Hindi ko maintindihan. Hahayaan na lang ba natin sila, ina? Siyempre hindi, sagot ni Rosa. Ang kanyang mga pagod na mata ngayon ay naglalabas ng isang matalim na sinag ng liwanag. Dahil alam ko ang ugali ng asawa mo at ng biyenan mo, naihanda ko na ang lahat. Yaman lang ang habol nila. Huwag kang umiyak kapag nawala na ako. May inihanda na akong pamamaalam na regalo para sa kanila. Isang regalong nararapat para sa kanilang kasakiman. Pagkatapos ay hiniling ni Rosa kay Maria na tulungan siyang maupo at sumandal. Habang medyo hinihingal, itinuro niya ang direksyon ng lalagyan sa kanyang mesa. Buksan mo ang lalagyan na iyan, anak. Binuksan ni Maria ito at nakita ang isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito ay nakahiga ang isang maliit na pilak na susi na may masalimuot na ukit ng bulaklak. Ang susing iyon ay malamig sa palad ni Maria. Itago mo ng mabuti ang susing iyan. Huwag mong hayaang may makakita. Iyan ang susi tungo sa ating hustisya, bulong ni Rosa, at may isa pa. Pagkatapos ay ibinigay ng kanyang ina ang isang lumang talaarawan na may kayumangging pabalat na gawa sa balat. Sa huling pahina ng aklat na ito ay may pangalan at numero ng telepono. Huwag mo siyang tawagan ngayon, huwag kailanman, hanggang sa dumating ang araw kung kailan silang dalawa, si Mateo at ang kanyang ina, ay ipapakita ang tunay nilang kulay sa harap ng pinto ng bahay na ito pagkawala ko. Kapag mayabang nilang sinubukan na kunin ang hindi sa kanila, iyon na ang oras. Malalaman mo kapag dumating na ang tamang panahon. Sasabihin sa iyo ng puso mo, kapag nangyari iyon, tawagan mo ang numerong ito at sabihin lang, panahon na, isagawa, ayon sa plano ng ina. Nalilitong tiningnan ni Maria ang aklat at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ngumiti lang ang kanyang ina, ng buong katiyakan bago tuluyang pumikit upang magpahinga. Ngayon, nakatayo si Maria sa tapat ng pinto kasama ang asawa at biyenan na patuloy sa pananakot. Dahan-dahang ngumiti si Maria at pinagbuksan sila ng pinto. Ang bitag ay inihanda na. Hindi nila alam na ang unang hakbang nila papasok sa bahay ay ang unang hakbang din nila papunta sa impyerno na inihanda mismo ng yumaong si Rosa. Ano ang nakatago sa talaarawan? At sino ang tatawagan ni Maria sa numero ng teleponong iyon? At paano sisimulan ng isang naulilang anak ang kanyang malamig na paghihiganti? Nang tuluyang mabuksan ni Maria ang mabigat na pintuang gawa sa yakal, walang pag-aalinlangang pumasok si Mateo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kayabangan, na tila ba siya ang matagal nang nagmamay-ari ng tahanang iyon. Sa kanyang pagpasok, sinadya niyang banggain ang balikat ni Maria, isang tahimik ngunit malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan at pagbabalewala sa asawang nagluluksa. Sumunod si Carmela. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang gutom na lawin na walang pinalalampas na detalye. Hindi man lang siya nag-abala na magpunas ng sapatos sa basahan sa labas. Hinayaan niyang mag-iwan ng bakas ng putik ang kanyang mga takong sa malinis at pinakintab na sahig na kahoy na palaging inaalagaan ng ina ni Maria. Napakaluma ng amoy ng bahay na ito, reklamo ni Carmela habang ipinapagpag ang kanyang pamaypay. Amoy ng matandang gamot at pinatuyong bulaklak. Kailangan nating buksan ang lahat ng bintanang kapis na iyan para makapasok ang sariwang hangin. At ang mga kasangkapang ito, napakadilim ng kulay ng nara, nakakabigat sa pakiramdam. Ipagbili na natin ang mga ito sa mga naghahanap ng lumang gamit at palitan natin ng mga makabagong upuan na mas maliwanag sa mata. Habang nagsasalita ang matanda, pumasok naman si Mateo sa silid-aklatan ng yumaong si Rosa.
Hindi na siya nag-abala pang magpaligoy-ligoy. Rinig na rinig ni Maria ang malalakas na tunog ng pagbukas at pagsara ng mga kahon, ang pagkalampag ng mga pinto ng kabinet, at ang walang habas na paghila sa mga lalagyan ng papeles. Alam ni Maria kung ano ang hinahanap ng kanyang asawa, ang titulo ng lupa, ang mga libreta ng bangko, at ang mga sertipiko ng pamumuhunan. Iyon ang tunay na ginto para sa kanila. Ang dahilan kung bakit nagtiyaga silang magpanggap na nagmamalasakit sa loob ng maraming buwan. Pinili ni Maria na wag silang pigilan. Sa halip, tahimik siyang naglakad patungo sa isang sulok ng sala kung saan nakapwesto ang paboritong tumba-tumba ng kanyang ina na gawa sa yantok. Umupo siya rito. Ang mahinang paglangit-ngit ng yantok ay tila isang uyayi ng mga alaala na siya lamang ang nakakarinig. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ang buong sala kung saan patuloy sa pagmamaktol at pagpaplano si Carmela, at dinig na dinig niya ang pagkataranta ni Mateo sa kabilang silid. Tumingin si Maria sa malaking orasan na nakasabit sa dingding. Ang mga kamay nito ay tumuturo sa 4:30 ng hapon, 1 oras. Kailangan niyang maghintay ng 1 buong oras. Iyan ang mahigpit na bilin ng kanyang ina. 1 oras upang hayaan ang mga sakim na ipagbunyi ang kanilang huwad na tagumpay, upang bigyan sila ng sapat na lubid na gagamitin nila upang bigtihin ang kanilang mga sarili. Bawat pagpatak ng segundo ay tila 1 taon sa pakiramdam ni Maria, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng huling habilin ng ina. Nasaan na ba ang mga lintik na papeles na iyon? Narinig niyang bulyaw ni Mateo mula sa silid aklatan. Lumabas ito na magulo ang buhok, lukot ang barong, at tumatagaktak ang pawis sa noo. Tiningnan niya ng masama si Maria. Saan itinago ng ina mo ang titulo ng bahay na ito? Imposibleng walang nakatago rito. Hindi sumagot si Maria. Tinitigan lamang niya ang asawa ng may blankong ekspresyon. Ang kanyang katahimikan ay lalong nakapagpagalit kay Mateo. Huwag mo akong tinitigan ng ganyan, baliw na babae. Singhal ni Mateo habang nakaduro ang daliri sa mukha ni Maria. Kung iniisip mong maitatago mo sa akin ang yaman ng pamilyang ito, nagkakamali ka. Hahanapin ko iyon, kahit baklasin ko pa ang bawat tabla ng bahay na ito. Hayaan mo na muna iyan, anak. Sabat ni Carmela na kapapasok lamang mula sa pagsusuri sa kusina. Lilitaw din ang mga papeles na iyan. Ang mahalaga ay narito na tayo at wala na siyang magagawa. Nga pala, tiningnan ko ang pinakamalaking kwarto sa itaas. Ang dating kwarto ng biyenan mo. Napakalawak at ang ganda ng tanawin sa bintana. Doon ako matutulog simula ngayong gabi. Kayo nang mag-asawa ang bahala doon sa maliit kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang kapangahasan ng babaeng ito ay sumagad na sa buto ni Maria. Ang kwarto ng kanyang ina, ang lugar kung saan ito naghirap at nalagutan ng hininga, ay walang pakundangang inangkin ng babaeng ito ilang oras pa lamang pagkatapos ng libing. Isang mainit na alon ng galit ang umakyat sa lalamunan ni Maria, ngunit muli niyang naalala ang tinig ni Rosa. Magtiyaga ka, hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Pinigilan ni Maria ang paghinga at ibinaling ang paningin sa orasan. Wala nang 30 minuto ang natitira. Bumalik si Mateo sa paghahalungkat habang si Carmela ay naupo sa malambot na upuan, nagpapahinga at tila isang reyna na naghihintay na silbihan. Sa bawat minutong lumilipas, ang tunay na anyo ng mag-ina ay lalong lumilitaw. Wala na ang mga mapagpanggap na luha kanina sa sementeryo. Wala na ang mga bulong ng pakikiramay. Ang natira ay ang wagas at nakakasukang kasakiman. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig at ang babaeng tinawag niyang pangalawang ina ay naging mga halimaw na uhaw sa yaman. Nang tuluyang tumapat ang mahabang kamay ng orasan sa 12, hudyat na lumipas na ang eksaktong 1 oras mula nang magbanta si Mateo ng hiwalayan. Tumigil si Maria sa pag-indayog sa kanyang tumba-tumba. Tumayo siya. Ang kanyang biglaang paggalaw ay nakakuha sa atensyon ni na Mateo at Carmela. Ayan, sa wakas ay naisipan mo ring kumilos, pang-uuyam ni Carmela. Mabuti pa nga at mag-umpisa ka ng mag-impake ng mga lumang damit ng ina mo para madala na bukas sa ampunan. Ayaw kong makakita ng mga basahan sa kwarto ko. Hindi pinansin ni Maria ang mga salitang iyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Ang pasilyo patungo sa kwarto ng kanyang ina. Sa bawat hakbang niya sa kahoy na sahig, nadarama niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating mahina at sunod-sunurang asawa ay naiwan na sa tumba-tumba.
Ang naglalakad ngayon ay isang babaeng may malinaw na layunin at matibay na paninindigan. Pagdating sa tapat ng kwarto ng ina, pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Bago niya tuluyang isara ang pinto, narinig niya ang boses ni Mateo na nagtatanong kung anong ginagawa niya, ngunit hindi siya sumagot. Isinara niya ang pinto at ipinihit ang kandado mula sa loob. Isang malakas na tunog ng pagkakandado ang umalingaw-ngaw. Sa loob ng kwarto, ang hangin ay nananatiling tahimik at payapa, isang malaking kaibahan sa magulong presensya ni na Mateo at Carmela sa labas. Hindi nag-aksaya ng panahon si Maria. Lumapit siya sa malaki at mabigat na kamanggawa sa kahoy na kamagong. Lumuhod siya sa gilid nito at kinapa ang ilalim ng gilid ng kama, eksakto sa lugar na itinuro ng kanyang ina. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na umbok. Pinindot niya ito ng 3 beses. Isang mahinang tunog ang narinig, at isang nakatagong lalagyan ang bumukas sa gilid ng kahoy. Sa loob nito ay naroon ang isang lumang telepono na hindi na ginagamit sa kasalukuyang panahon, at ang talaarawan na may kayumangging pabalat na gawa sa balat. Kinuha ni Maria ang telepono. Ito ay may sapat pang karga ng baterya, isang patunay kung gaano kahusay na inihanda ng kanyang ina ang lahat bago ito pumanaw. Binuksan niya ang talaarawan sa huling pahina, kung saan nakasulat ang numero ng isang abogado. Ang mga kamay ni Maria ay hindi na nanginginig nang pindutin niya isa-isa ang mga numero sa telepono. Nang mapindot niya ang huling numero at ilagay ang telepono sa kanyang tainga, naramdaman niya ang matinding pagkabog ng kanyang puso. Ito na ang huling hakbang patungo sa walang atrasang laban. Pagkalipas ng 3 pagring, isang mahinahon ngunit may awtoridad na boses ng lalaki ang sumagot. Ginoong Mendoza, panimula ni Maria, ang kanyang boses ay buo at malinaw. Ako po si Maria, ang anak ni Ginang Rosa. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya, tila sinusuri ng lalaki ang pangalan. Pagkatapos ay sumagot ito ng may bakas ng paggalang at kalungkutan. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ina, Maria. Matagal ko nang hinihintay ang iyong tawag. Pakiramdam ni Maria ay nabunutan siya ng tinik. Alam ng taong ito ang lahat, hindi siya nag-iisa sa labang ito. Huminga siya ng malalim, at sinabi ang mga salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang isipan. Panahon na, Ginoong Mendoza. Isagawa ayon sa plano ng ina. Naiintindihan ko, Maria, tugon ng abogado ng walang anumang pag-aalinlangan o karagdagang tanong. Nakahanda na ang lahat, papunta na ang aking mga kasama. Manatili ka lamang dyan, at panatilihin mong kalmado ang iyong sarili. Darating kami sa loob ng 15 minuto. Salamat po. Ang tanging nasabi ni Maria, bago naputol ang tawag. Ibinaba niya ang telepono at ibinalik ito sa loob ng nakatagong lalagyan kasama ng talaarawan bago ito muling isinara. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin na nakasabit sa dingding ng kwarto. Ang refleksyon na nakita niya ay isang babaeng may maputlang mukha at mugtong mga mata, ngunit ang paningin nito ay kasing talim ng patalim, wala na ang takot, wala na ang pangungulila. Ang natira ay ang determinasyon ng isang anak na ipagtatanggol ang dangal at huling habilin ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at dahan-dahang binuksan ang kandado ng pinto. Lumabas siya ng kwarto at naglakad pabalik sa sala. Pagbalik niya, naabutan niya sina Mateo at Carmela na nakaupo sa upuan. Umiinom ng malamig na katas ng prutas na kinuha nila mula sa refrigerator nang walang paalam. Nang makita siya, agad na kumunot ang noo ni Carmela. Ano bang ginawa mo sa loob at kailangan mo pang magkandado? May tinatago ka bang pera ng ina mo doon? Mataray na tanong ni Carmela. Tumayo si Mateo, handa na namang magbitiw ng masasakit na salita, ngunit bago pa man siya makapagsalita, napatigil siya sa nakita niya sa mukha ng kanyang asawa. Ang kakaibang ngiti kanina ay nawala na. Napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan at lamig ng tingin na tila tumatagos sa kanilang mga buto. Balot ng matinding kaba ang mag-ina nang mapansin nila ang pagbabago kay Maria. Ngunit ang kanilang kaba ay mas lalo pang tumindi nang isang mahinang tunog mula sa malayo ang unti-unting pumasok sa loob ng bahay. Isang mahaba at paulit-ulit na tunog. Sa simula ay mahina lamang, tila dala lamang ng hangin. Ngunit sa paglipas ng bawat segundo, ito ay palakas ng palakas. Tunog ng mga sirena ng mga sasakyan ng pulisya. Napatayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa direksyon ng bintana. Ang tunog ng mga sirena ay patuloy sa paglakas. Tila ba ang patutunguhan ng mga ito ay walang iba kundi ang mismong bahay na kinaroroonan nila. Sino ang nasa labas?
At anong klaseng bangungot ang nakatakdang lumamon sa kasakiman ni na Mateo at Carmela ngayon? Ang nakakabinging wangwang ng mga sasakyan ng pulisya ay biglang huminto sa tapat mismo ng lumang bahay at ang nakakapasong katahimikan na sumunod ay tila mas nakakatakot kaysa sa mismong ingay. Ang mga mapupula at asul na ilaw ay nag-umpisang sumayaw at magbigay ng anino sa mga antigong bintanang kapis. Ang buong sala, na kanina lamang ay pinuno ng mga mapang-aping tawa at makasariling plano ni na Mateo at Carmela, ngayon ay nabalot ng isang nakakasakal na tensyon. Tila hinihigop ng hangin ang kanilang yabang at pinapalitan ito ng matinding pangamba. Lumapit si Mateo sa bintana, nanginginig ang mga kamay habang sinisilip ang labas. 2 sasakyan ng pulis at isang itim na kotse ang nakaparada ng maayos sa tapat ng kanilang tarangkahan. Napalunok siya ng laway. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at nagasgas. Hinarap niya si Maria. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong matinding galit at pagkalito. "Ano ang ginawa mo, Maria?" sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pinipilit na maging matapang. "Tumawag ka ng mga pulis para ipahiya ako? Asawa mo ako. Gusto mo ba talagang sirain ang pangalan ng pamilya natin sa harap ng mga kapitbahay dahil lang sa simpleng hindi natin pagkakaintindihan sa paglipat namin dito?" Sumunod agad si Carmela. Ang kanyang makapal na pampaganda ay tila isang maskarang unti-unting natutunaw dahil sa butil-butil na pawis at kaba. "Walang utang na loob," singhal niya habang nakaduro ang nanginginig na daliri sa mukha ni Maria. "Palibhasa ay wala kang sariling kakayahan kaya gumagawa ka ng kwento para solohin ang perang naiwan ng ina mo. Mga alagad pa talaga ng batas ang tinawag mo para palayasin kami? Akala mo ba ay maniniwala sila sa isang tulad mong wala sa tamang pag-iisip dahil sa pagdadalamhati?" Nanatiling nakatayo si Maria sa gitna ng sala. Hindi siya natinag sa mga paratang na iyon. Walang pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Walang bakas ng galit at higit sa lahat, walang nikatiting na takot. Tiningnan lamang niya ang mag-ina na tila ba sila ay mga alikabok sa sahig na malapit ng walisin at itapon. "Hindi ako ang tumawag sa kanila." Mahinahon, ngunit napakalamig na sagot ni Maria. Bawat salita niya ay tila yelong tumatarak sa pandinig ni na Mateo. "At wala akong anumang kasalanan na dapat ipaliwanag o patunayan sa kanila, baka kayo ang mayroon." Bago pa man makasagot si Mateo at makapagmura si Carmela, 3 malalakas at mabibigat na katok ang yumanig sa malaking pintuang gawa sa yakal. Bawat katok ay tila isang malaking martilyo na dumudurog sa natitirang harang na nagpoprotekta sa kasakiman ng mag-ina. "Buksan mo ang pinto, Mateo," bulong ni Carmela, na ngayon ay halatang takot na, bahagyang nagtatago sa likuran ng anak. Itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Mateo. "Huwag mong ipahalata na may itinatago tayo o may pinagtatalunan tayo. Wala tayong ginagawang masama. Tandaan mo iyan, wala tayong ginagawang masama." Sa kabila ng panlalamig ng mga kamay at panginginig ng mga tuhod, pinilit ni Mateo na ayusin ang kanyang lukot na barong. Naglakad siya patungo sa pinto at huminga ng malalim. Binuksan niya ito ng may pilit ng ngiti at pagmamalaki na halatang gawa-gawa lamang upang pagtakpan ang naghuhumiyaw na kaba sa kanyang dibdib. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang 3 lalaki. Ang isa ay isang opisyal ng pulisya na may mataas na ranggo, baka sa kanyang uniforme ang kanyang mahabang karanasan, at sa kanyang seryosong mukha ang kawalan ng pasensya sa mga sinungaling na nagtatago sa likod ng malilinis na damit. Sa likuran niya ay isang mas batang opisyal na handang umaksyon anumang oras. Ngunit ang kumuha ng pansin ni na Mateo at Carmela ay ang 3 lalaki. Isang kagalang-galang na matandang lalaki na nakasuot ng maayos at madilim na terno, may dalang isang lumang maleta na gawa sa mamahaling balat. Ang kanyang mga mata ay matatalas, sinusuri ang buong paligid ng may buong karunungan. Siya si Ginoong Mendoza. "Magandang hapon," panimula ng opisyal. Ang kanyang boses ay malalim, formal at walang bahid ng pakikipagkaibigan. "Kayo ba si Ginoong Mateo at Ginang Carmela?" "Opo, kami nga po iyon," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay pumiyok ng bahagya na hindi niya napigilan. "May maitutulong po ba ako sa inyo, opisyal? Kung tungkol po ito sa ingay o sa mga sasakyan sa labas, pasensya na po. Katatapos lang po kasi ng libing ng aking biyenan at nag-aayos lang po kami ng mga naiwang gamit." Hindi pinansin ng opisyal ang paligoy-ligoy na pagdadahilan ni Mateo. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang lalaking nagpapanggap. "Narito kami hindi dahil sa anumang alitan sa kalsada o ingay sa komunidad. Narito kami upang formal na imbestigahan at kunan kayo ng pahayag tungkol sa isang opisyal na reklamo ng panloloko at pamimeke ng mga mahahalagang dokumento."
Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni na Mateo at Carmela. Panloloko, pamemeke ng mga dokumento. Ang mga salitang ito ay umikot ng umikot sa kanilang mga isipan, nagdudulot ng isang nakakapasong kaba na unti-unting sumisira sa kanilang katinuan. Paano nangyari ito? Wala namang nakakaalam sa mga lihim nilang transaksyon noong nakaraan. Maingat sila sa lahat ng kanilang naging hakbang. Imposible iyan! Biglang sigaw ni Carmela, na pilit na ibinabalik ang kanyang matapang na anyo kahit pa nanginginig na ang kanyang mga labi. Paninira iyan. Sigurado akong ang babaeng iyan. Mariing itinuro ng matanda si Maria na nakatayo pa rin sa malayo, ang nag-imbento ng mga kasinungalingang iyan para makulong kami at mapasa kanya ang buong kayamanan ng kanyang ina. Napakasama mong manugang. Wala kang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa iyo. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong ang lalaking nakaterno upang putulin ang panunumbat ng matanda. Magandang hapon po. Mahinahon ngunit nakakikilabot na bati ni Ginoong Mendoza. Ang presensya niya ay nagdala ng panibagong bigat sa loob ng tahanan. Ako po si Abogado Mendoza. Ako ang personal at legal na kinatawan na itinalaga ng yumaong si Ginang Rosa ilang buwan bago siya bawian ng buhay. Ang pahayag na iyon ay tila isang patalim na direktang tumarak sa puso ni na Mateo at Carmela, pilit na pinipiga ang natitirang pag-asa sa kanilang mga kaluluwa. Abogado ni Rosa, itinalaga ilang buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay hindi gawa-gawa lamang ni Maria dahil sa galit. Ang mga reklamong ito ay nagmula mismo sa taong inakala nilang mahina at walang alam, ang taong inakala nilang nakaratay lamang sa kama at naghihintay ng kamatayan. Binuksan ni Ginoong Mendoza ang kanyang dalang maleta na gawa sa balat at inilabas ang isang makapal na folder. Hindi po ito isang simpleng alitan sa loob ng pamilya na maaari ninyong idaan sa sigawan at paninisi sa inyong manugang. Ito ay isang seryosong kaso na maingat na inihanda ng aking kliyente habang siya ay nabubuhay pa at nakakaramdam ng lahat ng inyong ginagawa. Si Ginang Rosa mismo ang nagreklamo laban sa inyong dalawa. Hindi maaari iyan. Nanginginig na tanggi ni Mateo. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo at leeg. Palagi kaming magkasundo ng aking biyenan. Tinulungan ko pa nga siyang mag-ayos ng mga gamit niya. Wala kaming anumang problema. Talaga ba, Ginoong Mateo? Tinaas ni Ginoong Mendoza ang isang kilay at kumuha ng isang malinis na papel mula sa folder. Kung gayon, maaari mo bang ipaliwanag ng maayos ang tungkol sa pilit mong pag-utang sa bangko na nagkakahalaga ng ₱250,000 noong ika-17 ng Abril? Isang utang na lihim na ginamit ang titulo ng bahay na ito bilang garantiya at kung saan ang perang makukuha ay direktang mapupunta sa nakapangalan mong negosyo na nooy malapit ng tuluyang malugi at magsara. Namutla ng husto si Mateo. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang petsa, ang institusyon, ang halaga, ang lahat ng eksaktong detalye ay alam ng abogadong ito. Paano nalaman ng taong ito ang isang lihim na transaksyon na ginawa niya ng patago at mag-isa? Pinilit niyang gayahin ang pirma ni Rosa sa mga dokumento habang ang matanda ay mahimbing na natutulog dahil sa epekto ng matapang na gamot. Akala niya ay napakagaling at walang butas ang kanyang plano. Nakita ni Carmela ang matinding pamumutla ng kanyang anak at agad na naunawaan na totoo ang ibinibintang ng abogado. Ngunit hindi siya papayag na matalo ng ganoon kadali. Kasunduan nila iyon sa negosyo. Nanginginig na sigaw ni Carmela, pilit ipinagtatanggol ang anak. Siguradong pumayag si Rosa na tulungan ang sarili niyang manugang dahil nakikita niyang nagsisikap ito. Hindi niyo lang naiintindihan ang palihim na pinag-usapan nila dahil kayo ay tagalabas lamang. Ngumiti ng bahagya si Ginoong Mendoza. Isang ngiting walang bahid ng saya kundi purong awa sa mga taong pilit na nagtatago at naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Sa kasamaang palad para sa inyo, tinanggihan ng institusyon ang aplikasyong iyon dahil agad nilang nakita ang malaking pagkakaiba at pekeng pagkakagawa sa pirma. At mayroon kaming opisyal na sulat mula sa kanila, kasama ang mga malinaw na kuha mula sa kanilang mga lente ng pansiguridad na nagpapakitang mag-isang pumunta si Ginoong Mateo doon upang asikasuhin ang nasabing peking utang. Tumingin si Ginoong Mendoza sa opisyal ng pulisya na nakatayo lamang sa kanyang tabi bago muling humarap kina Mateo at Carmela. Alam ng aking kliyente na hindi nakakayanin ng kanyang mahinang katawan ang mahaba at nakakapagod na proseso sa loob ng korte kung sisimulan niya agad ang kaso noong siya ay nabubuhay pa.
Kaya sa mga huling buwan ng kanyang buhay sa mundong ito, inilaan niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang tipunin ng palihim ang lahat ng malalakas na ebidensya. Alam niya, higit kanino man, na ang inyong walang hanggang kasakiman ay hindi matatapos kahit siya ay tuluyan ng pumanaw at mailibing sa lupa. Mga walang kwentang bintang. Nang gagalaiting sigaw ni Carmela, tuluyan nang nawala ang kanyang pagpapanggap bilang isang magalang na matanda. Nasaan ang mga pruweba niyo na sinasabi niyo? Nasaan ang mga orihinal na papeles? Gawa-gawa niyo lang lahat iyan para takutin kami at paalisin sa pamamahay na ito. Wala kayong makikitang anumang matibay na ebidensya sa bahay na ito dahil wala kaming ginawang masama. Ang matinding pagsigaw at pagtanggi na iyon ay siya mismong tahimik na hinihintay ni Ginoong Mendoza. Hindi na niya pinag-aksayahan pa ng tingin si Carmela. Sa halip, inilipat niya ang kanyang paningin patungo sa pasilyo, direkta sa loob ng silid-aklatan na kanina lamang ay hinalungkat at ginulo ni Mateo. Nakatitig ang abogado eksakto sa kinalalagyan ng isang malaking larawan ng isang luntiang palayan na nakasabit sa dingding. Sinundan ni Maria ng tingin ang abogado at naramdaman niya ang matinding pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Doon, sa likod ng sining na iyon, nakatago ang huling baraha ng kanyang matalinong ina. Ngumiti si Ginoong Mendoza nang may buong katiyakan na hindi matitibag ng sinuman. Mayroon po kaming mga pruweba, Ginang Carmela. Napakarami at napakatibay na mga pruweba na magpapadala sa inyo sa likod ng rehas. Humarap siya sa pulis. Opisyal, ang lahat ng orihinal na dokumento, mga personal na talaarawan na nagsasalaysay ng bawat pang-aabuso at iba pang lihim na ebidensya ay maingat na itinago mismo ng yumaong si Rosa sa isang napakaligtas na lugar kung saan walang makakaalam. Itinuro ng abogado ang malaking larawan sa silid-aklatan habang unti-unting lumalapit. Ang lahat ng hinahanap nyo ay nasa loob ng isang matibay na kahadiyero na nakatago ng napakatagal sa likod ng larawang iyon. Sa isang iglap, ang lahat ng mata sa loob ng sala ay napadako sa larawan ng palayan na inaamag na ang mga gilid. Para kina Mateo at Carmela, ang larawang iyon na inaakala nilang isang simpleng makalumang palamuti lamang sa loob ng maraming taon ay biglang nag-anyong isang halimaw na handang lumamon sa kanila ng buo at ilantad ang kanilang mga kasalanan. Isang nakatagong kahadiyero sa mismong bahay na inaangkin nila. Namuhay sila sa bahay na ito ng napakatagal, palaging pabalik-balik at nag-aakalang hawak nila sa leeg ang yumaong matanda nang hindi man lang nalalaman na ang mga matitibay na katibayan ng kanilang mga kalapastanganan ay palagi lamang nakabantay at nasa harapan nila. Hindi na nag-atubili o naghintay ng utos ang opisyal ng pulisya. Sumenya siya sa kanyang kasamahan sa pamamagitan ng pagtango. Ang mas batang pulis ay mabilis na pumasok sa silid-aklatan, maingat at mabilis na inangat ang malaking larawan ng palayan mula sa pagkakabit nito at dahan-dahang isinandal sa sahig at dingding. Sa likod nito, sa pagitan ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba na naipon sa paglipas ng panahon, ay tumambad ang isang makapal na pintuang bakal na kulay abo. Ito ay tila hindi tinatablan ng kalawang, matibay. Mayroon itong susian at mga numero para sa isang lihim at mahigpit na kombinasyon. Alam niyo ba ang kombinasyon ng pintuang bakal na ito? Tanong ng nakatatandang pulis habang nakatingin kay Ginoong Mendoza na nakatayo malapit sa silid. Umiling ng marahan ang abogado. Hindi kailanman ibinigay o binanggit sa akin ng aking kliyente ang kombinasyon nito. Ang tanging sabi niya sa akin sa huling pagkikita namin. Ang susing magbubukas niyan ay naipagkatiwala niya sa nag-iisang taong pinakamahalaga sa kanya, ang taong tanging karapat-dapat at may karapatang magbukas nito upang makita ang katotohanan. Lahat silang nasa loob ng tahanan ay sabay-sabay na bumaling at tumitig kay Maria na nananatiling tahimik at kalmado. Ito na ang sandali. Ang sandaling matagal na niyang hinihintay at pinaghandaan mula pa noong araw na siya ay lumuhang nangako sa kanyang ina sa ibabaw ng kama ng karamdaman. Hindi na siya isang mahinang tagapanood lamang na yuyuko sa mga panlalait ng biyenan. Siya ang mismong tatapos sa walang kwentang laban na ito na sinimulan ng mag-ina. Dahan-dahan, may matinding kasiguraduhan at tapang sa bawat hakbang. Naglakad si Maria patungo sa silid-aklatan, papalapit sa nakabukas na dingding kung saan naroon ang kahadiyero. Sinusundan siya ng mga nanlalaki at takot na mga mata ni Mateo at Carmela na tila mga estatwang hindi na makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Pumasok ang kamay ni Maria sa malalim na bulsa ng kanyang itim na damit at maingat na inilabas ang isang maliit na bagay na malamig sa balat.
Ito ang maliit at pilak na susi na may masalimuot na ukit ng bulaklak ng sampaguita. Ang susing ibinilin sa kanya bilang isang sandata. Kumislap ang pilak na susi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid-aklatan nang itaas niya ito. Isa itong maliit na simbolo ng katotohanan at hustisya na tuluyang dudurog sa matagal at makapal na kasinungalingan at pagbabalat kayo ng mag-ina. Huminga ng napakalalim si Maria. Tinitigan ng susian, habang dahan-dahang itinatapat ang susi sa butas ng makapal na bakal na pinto. Ano kaya ang iba pang mga malalagim na sikreto, hindi matatawarang kasamaan, at mga ebidensyang itinago ni Rosa laban kina Mateo at Carmela ang formal na ibubunyag at lilitaw sa liwanag kapag tuluyan nang bumukas ang malamig at bakal na pintuang ito. Ang malamig na bakal ng susi ay tila naging bahagi na ng kamay ni Maria. Nang ipasok niya ito sa butas ng kahadeyero, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pananabik na wakasan ang paghihirap ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang ipinihit ang susi pakanan. Isang mabigat na tunog ng mga bumibigay na trangka ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid-aklatan. Bawat lagitik ay tila isang matibay na kadena na napuputol. Nagpapalaya sa katotohanang matagal na ikinulong sa kadiliman at pilit na ibinabaon sa limot ng 2 taong gahaman. Bumukas ang makapal na pintuang bakal nang may mahinang langit-ngit. Sumalubong sa kanila ang amoy ng mga lumang papel at tuyong hangin. Walang mga nakasalansan na pera o mga alahas na kumikinang na inaasahang makita ni na Mateo at Carmela na kanina pa lumulunok ng laway. Ang laman nito ay higit na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto na maaari nilang nakawin. Sa loob ay maayos na nakasalansan ang mga makakapal na folder na may mga pananda. Isang lumang talaarawan na balot sa kayumangging balat at isang maliit na itim na aparato na ginagamit upang kumuha ng mga usapan. Lumapit si Ginoong Mendoza, nagsuot ng manipis na guwantes upang hindi madumihan ang mga ebidensya at maingat na inilabas ang mga nilalaman ng kaha. Ipinatong niya ang mga ito sa ibabaw ng malaking mesa ng yumaong si Rosa upang makita ng lahat ng malinaw. Ang unang folder na binuksan ng abogado ay naglalaman ng mga papeles ng mga transaksyon sa bangko. Dito ay malinaw na makikita ang mga pagkuha ng malalaking halaga mula sa impukan ni Ginang Rosa, mga petsang eksaktong tumutugma sa mga panahong unti-unting nalulugi ang negosyo ni Mateo at nangangailangan ng panibagong puhunan na hindi niya malaman kung saan kukunin. Mayroon ding mga pekeng kasulatan ng pag-utang na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na pilit na ipinapasan sa pangalan ng matanda na hindi kailanman nabayaran ni isang kusing. Tila napako sa sahig ang mga paa ni Mateo. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa mga papeles na inaakala niyang matagal na niyang napagtakpan at naitago ng maayos. Kinuha ni Ginoong Mendoza ang ikalawang folder. Dito naman nakalagay ang mga patunay ng pagtatangka ni Ginang Carmela na isanla ang mga antigong alahas ng pamilya. Narito ang sulat mula sa sanglaan na nagpapatunay na peke ang pirmang ginamit sa dokumento ng pagpapahintulot na dala ng matanda noong sinubukan niyang ibenta ang mga pamana nang walang nakakaalam. Napasinghap si Carmela, tinakpan ang kanyang bibig ng nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi niya akalain na ang mga palihim niyang galaw ay nakatala at nakatago rito. Buong akala niya ay naging napakatalino niya ng araw na iyon, na naisahan niya ang kanyang pinagsisilbihang biyenan ng anak, ngunit heto ang katotohanan, nakalatag sa kanyang harapan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang kunin ng abogado ang talaarawan. Binuksan niya ito sa isang pahina na may tanda at sinimulang basahin ang mga huling isinulat ni Rosa. Ang boses ng abogado ay mabigat, tila nagdadala ng kalungkutan ng mismong sumulat nito. Sa pahinang ito, inilarawan ng aking kliyente kung paano siya pinilit at tinakot ni Ginang Carmela na pumirma sa mga blankong papeles para sa paglilipat ng lupa. Isinulat niya kung paano niya tiniis ang matinding sakit sa dibdib, hindi dahil sa kanyang malubhang karamdaman, kundi dahil nakikita niyang ginagamit ang kanyang nag-iisang anak na si Maria bilang panakot upang siya ay sumunod sa kanilang mga layaw. Nakinig lamang siya at nagtiis habang plinaplano ninyo kung paano kukunin ang kanyang yaman nang unti-unti habang siya ay nag-aagaw buhay. Binasag ng isang malakas na paghikbi ni Carmela ang katahimikan ng silid. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang makapal na pampaganda ay tuluyan ng kumalat sa kanyang pisngi dahil sa mga luhang umaagos. Ngunit ang pag-iyak na iyon ay hindi mula sa lalim ng pagsisisi,
kundi sa matinding takot sa nakakakilabot na kinakaharap na parusa. Tumingin si Mateo sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na na-corner at naghahanap ng huling pagkakataong makatakas. Mga salita lamang iyan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa kawalan ng pag-asa. Pilit na humahanap ng butas sa mga paratang. Nasaan ang saksi? Walang ibang tao sa bahay na ito kundi kami at ang matandang iyan. Walang makakapagpatunay na totoo ang mga iyan, kundi ang mga kwentong isinulat niya. Ngumiti ng mapakla si Ginoong Mendoza, isang ngiting nagpapahiwatig na tapos na ang laro. Ang saksi na tinutukoy ko, Ginoong Mateo, ay walang bibig para magsinungaling, walang damdamin para matakot, hindi maaaring bayaran ng anumang halaga, at kumukuha ng mga pangyayari ng walang kinikilingan. Naglakad ang abogado patungo sa gitna ng sala at itinuro ang lumang orasan sa dingding, ang aparatong nakakabit sa kisame na sumasagap ng usok sa kusina at ang maliliit na palamuti sa ibabaw ng lalagyan ng telebisyon. Bago pa man lumala ang sakit ni Ginang Rosa, nag-arkila kami ng mga dalubhasa sa seguridad upang maglagay ng maliliit at nakatagong mga kamera at mikropono sa buong bahay. Bawat masamang balak, bawat pilit na pagpapapirma, at bawat panlalait ninyo kay Maria habang inaakala ninyong walang nakakarinig, ay malinaw na nakuha at nai-record ng mga aparatong ito. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig sina Mateo at Carmela. Namutla sila ng husto habang tinititigan ang mga pader ng bahay. Tila ba ang mga ito ay may libu-libong mata na kanina pa nakatitig sa kanila. Hinuhusgahan ang bawat madilim nilang kilos. At ang pinakamaganda rito, patuloy ng abogado na tila nasisiyahan sa nakikitang pagdurusa ng mag-ina. Lahat ng usapan at galaw ninyo ay direktang naiimbak sa isang ligtas na lugar sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hindi ito nakatago sa bahay na ito. Kaya kahit sirain niyo pa ang buong bahay ngayon at sunugin ang mga kagamitan, hawak na ng mga opisyal ng batas ang lahat ng inyong ginawa dahil naipadala na ito ng direkta sa kanila bago pa man kami dumating dito. Kinuha ng opisyal ng pulisya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang isang maikling video kung saan malinaw na naririnig si Carmela na tinatakot si Rosa tungkol sa kinabukasan ni Maria. At sumunod ay ang video ni Mateo na nakaupo sa dilim ng silid-aklatan, paulit-ulit na sinasanay ang paggaya sa pirma ng kanyang biyenan sa isang piraso ng papel. Gumuho ang buong mundo ni Mateo at Carmela. Wala na silang lusot. Ang lahat ng kanilang pagbabalatkayo, ang lahat ng kanilang matatalinong plano para yumaman ay nawasak ng tuluyan ng isang matandang babaeng higit na mas matalino at mas matapang kaysa sa kanila. Si Carmela ay nanatiling nakalupasay sa sahig, humahagulgol tulad ng isang batang inagawan ng laruan. Si Mateo ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang isip ay tuluyan ng nawasak. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang paningin ay dumapo kay Maria na nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang matinding takot ay biglang napalitan ng isang bulag na poot. Ikaw ang may kagagawan nito. Umungol si Mateo ng buong lakas. Susugurin sana niya ang kanyang asawa kung hindi lang siya agad na pinigilan ng batang pulis. Pinanood mo kaming mahulog sa patibong ninyo. May nalalaman ka mula pa noong simula, pero nanahimik ka lang. Wala kang puso, Maria. Halimaw ka. Ang mga huling salitang iyon na puno ng paninisi ay tila pumukaw sa isang natutulog na bulkan sa loob ni Maria. Ang pagiging kalmado na kanyang pinanatili sa loob ng maraming oras ay unti-unting naglaho. Inangat niya ang kanyang paningin, at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang uri ng galit na hindi kailanman nakita ni Mateo. Humakbang siya palapit sa lalaking minsang nangakong mag-aalaga sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang asawang laging yumuyuko. Paano tatapusin ni Maria ang mga mapang-aping salita ni Mateo? At anong uring leksyon ang ibabaon niya sa pagkatao ng mag-inang ito bago sila tuluyang kaladkarin ng batas patungo sa kanilang madilim na kulungan? Ang sigaw ni Mateo na puno ng kawalan ng pag-asa ay nanatiling nakasabit sa hangin, mabigat at puno ng pagkamuhi. Ang kanyang pagturo kay Maria na tila ba ang asawa niya ang ugat ng lahat ng kamalasan at kasamaan sa mundong ito ay naging hudyat upang tuluyan ng mabasag ang pader ng pagtitimpi ng naulilang anak. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili siyang tahimik. Pinili niyang tikuyin ang kanyang mga luha at lunukin ang bawat pangiinsulto. Ngunit ang huling paratang na iyon, ang akusasyon na siya ay walang puso, ay tila pumindot sa isang nakatagong patalim sa kanyang dibdib. Nawala ang malamig na katahimikan ni Maria.
Ang kanyang maamong mukha na palaging nakayuko sa harap ng kanyang asawa at biyenan ay biglang tumigas. Inangat niya ang kanyang ulo, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang kanyang asawa. Ang kanyang paningin ay naglalagablab sa isang uri ng galit na tama, dalisay, at matagal na kinimkim. Puso! Ang boses ni Maria ay mababa lamang, hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay kasing talim ng basag na salamin na direktang humihiwa sa pandinig ni na Mateo at Carmela. Bawat pantig ay binibigkas niya ng may diin at matinding pagpipigil. Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa puso sa harap ko, Mateo. Humakbang siya ng isa pa palapit sa lalaki. Kusang napaurong si Mateo na darama ang nakakapasong galit ng babaeng palagi niyang minamaliit. Nasaan ang puso mo noong ang aking ina ay nakaratay at walang kalaban-laban sa kanyang higaan? Nasaan ang puso mo noong pilit siyang humihugot ng hininga sa bawat segundo habang kayo ng iyong ina ay abalang nagbubulungan sa kabilang kwarto, pinag-uusapan kung magkano ninyo maibebenta ang bahay na ito kapag siya ay namatay na? Sunod-sunod na tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig dahil sa emosyong matagal niyang pinigilan. Nasaan ang puso mo noong pumupunta ka sa kanyang kwarto, hindi para kamustahin ang kanyang kalagayan, kundi para magmakaawa at humingi ng pera gamit ang idinadahilan mong palubog na negosyo? At alam na alam ko, Mateo, alam ko na ang perang nakuha mo ay ginamit mo lang para ibili ng bago at mamahaling relo para sa iyong sarili. Nalaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya inaasahan na alam ni Maria ang tungkol sa relong iyon. Akala niya ay napaniwala niya ang lahat na ang pera ay napunta sa kanyang mga bayarin. Inilipat ni Maria ang kanyang matalim na paningin kay Carmela, na ngayon ay nakalupasay pa rin sa sahig at patuloy sa pag-iyak. Tiningala ng matanda ang kanyang manugang. Ang kanyang mga mata ay basag na basag at puno na ng matinding takot. At ikaw, Carmela, patuloy ni Maria, ang kanyang tono ay hindi nabawasan ng talim. Nasaan ang puso mo noong sinadya mong magluto at magdala ng mga pagkaing bawal sa kalusugan ng aking ina at pagkatapos ay magpapanggap kang nag-aalala kapag sinusumpong siya ng kanyang sakit? Nasaan ang puso mo noong palihim mong tinatakot ang isang matandang may sakit na ilalayo mo ako sa kanya kung hindi niya susundin ang lahat ng gusto mo? Kayong dalawa, ginamit ninyo ako, ang kanyang sariling anak, ang nag-iisang taong natitira sa kanya, bilang isang sandata upang pahirapan at patayin siya ng dahan-dahan. Ang paghinga ni Maria ay naging mabilis. Ang lahat ng sakit, pighati, at galit na kanyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang kaluluwa upang matupad ang pangako sa ina ay tuluyan ng sumabog at umapaw. Hindi ninyo kailanman nakita ang aking ina bilang isang tao. Hindi ninyo siya tiningnan bilang isang magulang, bilang isang biyenan, o kahit bilang isang kapwa. Sa inyong mga matatakaw na mata, ang aking ina ay isa lamang naglalakad na kahadeyero, isang balon ng pera na hindi nauubos. Isang gintong tiket patungo sa isang komportable at marangyang buhay na masyado kayong tamad para paghirapan. Tumigil siya ng sandali, humugot ng isang napakalalim na hininga, bago bitawan ang kanyang huling at pinakamabigat na salita. Inaakusahan ninyo ako na naglagay ng patibong para sa inyo? Nagkakamali kayo ng malaki, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw kanina. Hindi ko kailanman maiisip at magagawang magplano ng ganito kakomplikado. Hindi ito ang aking patibong. Ito ay ang katarungang inihanda ng aking ina para sa kanyang sarili. Ito ang huling pader ng kanyang proteksyon na itinayo niya gamit ang kanyang mga huling hininga. Habang kayo ay abala sa pagsipsip sa kanyang buhay na parang mga linta, inakala ninyo na hindi niya alam ang mga ginagawa ninyo, ngunit alam niya ang lahat. Bawat sulyap ng inyong mga matang puno ng kasakiman, bawat kasinungalingan mo, Mateo, bawat pananakot mo, Carmela. Naramdaman niya iyon, narinig niya iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi dahil sa siya ay mahina o takot. Nananahimik siya dahil siya ay kumikilos. Hinahasa niya ang kanyang sariling patalim ng katarungan, upang masiguro na ang mga asong ulol na kumakagat sa loob mismo ng kanyang pamamahay ay hindi na kailanman makakapanakit ng ibang taong mahihina sa labas. Tumingin si Maria sa opisyal ng pulisya, pagkatapos ay muling binalingan sina Mateo at Carmela ng isang tingin na hindi na mabasa ang emosyon. Kaya wag na kayong magsasabi sa akin ng tungkol sa puso, bulong niya. Dahil kayong dalawa ang mga taong unti-unting dumurog at kumuha sa puso ng aking ina araw-araw, gamit ang inyong walang hanggang kasakiman at kalupitan.
Ang nangyayari sa inyo ngayon ay hindi parusa na nagmula sa akin. Ito ay karma. Ito ang pinakaangkop na huling pamana ni Ginang Rosa para sa inyong dalawa. Natapos ang mahabang litanya ni Maria. Ang buong sala ay binalot muli ng katahimikan. Binabasag lamang ng mga paghikbi ni Carmela na ngayon ay tunog ng isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Si Mateo ay nanatiling nakatayo na tila isang tuod ng kahoy. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay nadurog. Ang lahat ng kanyang mga maskara ay tuluyan ng nawasak. Siya ay talunang-taluna. Nakita ng nakatatandang opisyal ng pulisya na tapos na ang lahat. Wala nang dapat pag-usapan pa. Sumenyas siya sa kanyang 2 tauhan. Dalhin na sila. 2 pulis ang humakbang pasulong. Ang isa ay lumapit kay Mateo, habang ang isa naman ay pilit na itinayo si Carmela mula sa sahig. Hindi! Huwag ninyo akong hawakan! Bitawan ninyo ako! Nagpupumiglas na sigaw ni Carmela. Pilit niyang iwinawasiwas ang kanyang mga braso, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa mahigpit na hawak ng alagad ng batas. Isang nakakapanindig balahibong tunog ng malamig na bakal ang umalingaw-ngaw. Posas! Mahigpit itong isinara sa mga pulso ni Carmela. Sumunod ang isa pang katulad na tunog nang pusasan din si Mateo sa likod ng kanyang katawan. Ang mga tunog na iyon ay ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanilang mga buhay. Hindi na nanlaban si Mateo. Yumuko na lamang siya ng napakababa, hindi na makuhang tumingin sa sinuman, lalo na kay Maria. Ang kanyang maputlang mukha ay napuno ng matinding kahihiyan na hindi niya matatakasan. Si Carmela, sa kabilang banda, ay patuloy sa pagsigaw at pagpupumiglas habang hinihila siya palabas ng pinto. Ang kanyang pampaganda ay tuluyan ng nasira ng kanyang mga luha at pawis, lumilikha ng isang mukhang kaawa-awa, ngunit nakakadiri sa parehong pagkakataon. Nang ilabas sila sa pintuan, nakita ni Maria na marami na palang mga kapitbahay ang nagtipon-tipon sa labas ng kanilang bakuran. Sila ay nakikiusyoso, nagbubulungan, at pinapanood ang madulang pagdakip na iyon. Ang kahihiyan na labis na kinatatakutan ni Mateo at Carmela na mangyari ay ngayon ay lantad na sa publiko. Iyon ang huling bahagi ng kanilang karma, ang mapanghusgang tingin ng lipunan. Nang ipapasok na si Carmela sa loob ng sasakyan ng pulis, pilit niyang iniharap ang kanyang katawan pabalik at tiningnan si Maria na nakatayo lamang sa hamba ng pinto. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa puot. "Pagsisisihan mo ito, Maria," paos na sigaw ng matanda. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin. Mabubulok kang mag-isa sa malaking bahay na iyan na parang isang baliw. Susumpain ka ng kalungkutan." Isinara ng malakas ng pulis ang pinto ng sasakyan. Pinuputol ang mga huling sumpa ng matanda. Ilang sandali pa, muling umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulisya. Ngunit sa pagkakataong ito, unti-unti itong lumalayo. Dala ang 2 sakim na kaluluwa patungo sa batas na hahatol sa kanila at iniiwan si Maria ng mag-isa sa may pintuan ng kanyang bahay na ngayon ay tila napakalawak at napakatahimik. Ang tunog ng mga sirena ay tuluyan ng nilamon ng dilim at lamig ng gabi, nag-iiwan ng isang kakaibang kapayapaan sa hangin. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagkukumpulan, ay nag-umpisa na ring magsiuwian, nagbubulungan pa rin, at dala-dala ang kwentong paniguradong magiging usap-usapan sa buong komunidad sa mga susunod na linggo. Ang malaking pinto ay nanatiling nakabukas. Nakatayo pa rin si Maria roon, hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumampi sa kanyang pagod na mukha. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Ang kalungkutan at kawalan na kanina ay nakakasakit sa dibdib, ay napalitan ng isang maluwag na paghinga at kalayaan. Ang nakakasakal na hangin na dala ni Mateo at Carmela ay tuluyan ng nawala. Tila isang malaking bintana ang nabuksan sa loob ng kanyang puso. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at bagong pag-asa. "Maria, mas mabuti sigurong pumasok na tayo sa loob." Ang mahinahong boses ni Ginoong Mendoza ay gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Naroon pa pala ang matandang abogado, nakatayo sa gitna ng sala na may anyo ng awa at matinding paggalang sa katapangang ipinakita ni Maria. Tumango si Maria at dahan-dahang isinara ang malaking pinto. Ipinihit niya ang kandado. Ang tunog ng kandado sa pagkakataong ito ay naging iba. Hindi na ito isang tunog na nagkukulong, kundi isang tunog na nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan. Naupo siya sa malambot na upuan sa sala. Ang kanyang katawan, na kanina pa nakakaramdam ng matinding tensyon, ay biglang nakaramdam ng matinding pagod. Naupo si Ginoong Mendoza sa katapat na upuan. "Ginawa mo ang tamang desisyon, Maria."
Tinupad mo ng buong husay ang huling habilin ng iyong ina, panimula ng abogado. Ano po ang mangyayari sa kanila, Ginoong Mendoza? Mahinang tanong ni Maria. Sobra-sobra ang mga ebidensyang hawak natin. Ang mga nakuhang usapan, mga pekeng dokumento, ang tala-arawan, at ang mga patunay mula sa bangko at sanglaan. Napakatibay ng kasong ito, paliwanag ni Ginoong Mendoza. Haharap sila sa patong-patong na kaso ng panloloko, pamemeke, at pang-aabuso sa isang matanda. Malaki ang posibilidad na gugugulin nila ang natitirang mga taon ng kanilang buhay sa loob ng malamig na selda. Huminga ng malalim si Maria. Wala siyang naramdamang tagumpay o saya sa kanyang puso. Ang naroon lamang ay isang malalim na kaluwagan. Tila ba nakatapos siya ng isang napakabigat na tungkulin na matagal nang nakapatong sa kanyang mga balikat. Ngunit may isa pa pong bagay na kailangan mong malaman. Patuloy ni Ginoong Mendoza habang binubuksan muli ang kanyang maleta. Tungkol ito sa huling mana at habilin ng yumaong si Ginang Rosa. Kumuha ang abogado ng isang makapal na dokumento na maayos na nakatupi at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Bago pa man bawian ng buhay ang aking kliyente, binago niya ang kanyang huling habilin. Labis siyang nag-alala na kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang yaman at ari-arian sa iyo ng buo, maaari kang maging puntirya muli ng mga taong sakim sa hinaharap o kaya naman ay makaramdam ka ng labis na pasanin. Nais niya na ang kanyang pamana ay hindi lamang maging isang biyaya kundi isang matibay na kalasag para sa iyo. Tinitigan ni Maria ang makapal na dokumento na may pagtataka. Isang kalasag? Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Dahil dito, ipinaliwanag ni Ginoong Mendoza na ang mga ari-arian at ang mismong bahay na kinaroroonan nila ngayon ay hindi ipapangalan ng direkta kay Maria. Sa halip, ginamit ni Rosa ang huling yugto ng kanyang buhay upang iparehistro at itatag ang isang samahan. Isang pundasyon na layuning tumulong at magbigay ng libreng legal na tulong sa mga matatandang inaabuso at ninanakawan ng sarili nilang pamilya. At upang masigurong ang samahang ito ay susunod sa kanyang malinis na hangarin, inihayag ni Ginoong Mendoza ang isang katotohanang magpapabago sa takbo ng buhay ni Maria. May isang tao siyang itinalaga upang maging pinakamataas na pinuno at tagapamahala ng pundasyong ito. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. At iyon ay walang iba kundi ikaw, Maria. Natigilan si Maria. Siya, mamumuno sa isang pundasyon na may malaking pondo at responsibilidad? Wala siyang karanasan sa mga ganitong bagay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas ni Ginoong Mendoza ang huling bagay mula sa kanyang maleta. Isa itong liham na nakasulat sa isang pamilyar at mabangong papel. Ito ang huling liham na isinulat ng iyong ina na para lamang sa iyo. Ibinilin niyang ibigay ko ito sa iyo kapag natapos na ang lahat at umalis na ang mga taong nagpahirap sa inyo. Sa panginginig ng mga kamay, inabot ni Maria ang liham na may selyo. Ano kaya ang huling mensahe ng kanyang matalinong ina? At paano haharapin ni Maria ang bagong kabanata ng kanyang buhay na hindi na nag-iisa bilang isang asawang inaapi, kundi bilang isang pinuno ng pag-asa? Nang tuluyang makaalis si Ginoong Mendoza, naiwan si Maria sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga puno ng mangga sa labas at ang sarili niyang malalim na paghinga. Ang bahay na dating saksi sa kalungkutan at kasakiman ay tila nakahinga rin ng maluwag. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ni na Mateo at Carmela. Naglakad si Maria patungo sa lumang tumba-tumba ng kanyang ina at marahang umupo. Ang mahinang paglangit-ngit ng yantok ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupunit ang gilid ng selyadong sobrang iniwan ng abogado. Kinuha niya ang nakatuping papel na may pamilyar na amoy ng pinatuyong sampaguita. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maayos, bagaman may bakas ng panginginig dahil sa panghihina ng katawan noong isinusulat nito ang mga huling kataga. Aking pinakamamahal na Maria, kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay nagtagumpay tayo. Matapang mong hinarap ang mga asong ulol na nagbalat kayong pamilya. Alam kong napakasakit ng mga pinagdaanan mo. At alam kong labis kitang nahirapan sa paghingi ko ng iyong pananahimik habang tinatapakan ng iyong pagkatao. Patawarin mo ang iyong ina dahil kinailangan kong gawin iyon upang masigurong wala silang magiging kawala sa kamay ng batas. Anak ko, ang tunay kong pamana sa iyo ay hindi ang malaking bahay na iyan o ang mga salaping nasa bangko. Ang tunay kong pamana ay ang tapang at ang kalasag na ibibigay sa iyo ng ating bagong samahan.
Nais kong gamitin mo ang ating mga naging karanasan upang maging boses ng mga matatandang walang kalaban-laban, mga taong tinatalikuran at ninanakawan ng sarili nilang kadugo. Pamunuan mo ang pundasyon ng may habag at katarungan. Ngunit higit sa lahat, Maria, nais kong palayain mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit at pagkamuhi kina Mateo at Carmela. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang iyong puso na magkaroon ng kapayapaan. Hayaan mong ang batas at ang kanilang sariling kasakiman ang sumira sa kanila. Ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Magmahal ka muli, tumawa ka ng malakas, at wag ka nang yuyuko kanino man. Palagi kitang babantayan mula rito. Mahal na mahal kita, higit pa sa aking sariling hininga. Nagmamahal, ang iyong ina. Mga patak ng mainit na luha ang sunod-sunod na bumagsak sa liham, pinapalabo ang asul na tinta ng panulat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga luha ng pagluluksa o pighati. Ito ay mga luha ng wagas na pagmamahal, ng malalim na paglaya, at ng pagtanggap sa isang napakabigat ngunit napakagandang tungkulin. Niyakap ni Maria ang sulat sa kanyang dibdib. Dinarama ang init ng yakap ng kanyang ina na tila tumatawid mula sa kabilang buhay. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog. Ang lumang bahay na bato ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Hindi na ito isang malungkot at tahimik na tahanan, kundi isang sentro ng pag-asa na nagbibigay ng liwanag sa komunidad. Sa itaas ng malaking pintuang gawa sa yakal ay nakasabit ang isang maayos na karatula na may nakaukit na mga salitang pundasyon ni Rosa. Sa loob ng silid-aklatan na dating pinangyarihan ng sakim na paghalungkat ni Mateo, nakaupo ngayon si Maria sa likod ng malaking mesa. Iba na ang kanyang anyo. Nakasuot siya ng maayos na damit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng matinding kumpiyansa at kasanayan. Wala na ang mahina at sunod-sunurang asawa. Ang kaharap nila ngayon ay isang matatag na tagapagtanggol. Nasa harapan niya ang isang matandang lalaki na umiiyak. Nanginginig ang mga balikat habang inirereklamo ang kanyang mga anak na sa pilitang nagpapapirma sa kanya ng papeles upang ibenta ang kanyang kaisa-isang sakahan. Pinakinggan ni Maria ang matanda ng may buong atensyon. Nakita niya ang sarili niyang ina sa mga pagod at natatakot na mata nito. Kasama ni Maria si Abogado Mendoza na nananatiling tapat na tagapayo ng samahan. "Huwag po kayong mag-alala, Lolo," sabi ni Maria, nang may buong tatag, inaabot ang isang basong tubig sa matanda. "Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito, narito kami. Kami ang magiging kalasag ninyo laban sa sarili ninyong kadugo na nasilaw sa pera. Hindi namin hahayaang agawin nila ang pinaghirapan ninyo." Nang hapong iyon, matapos umuwi ang matanda ng may ngiti ng pag-asa sa mga labi, lumabas si Maria sa balkonahe upang magpahangin. Dumating ang kartero at nag-iwan ng isang gusot at maduming sobre na nagmula sa piitan ng lungsod, galing kay Mateo. Ito ang ika-4 na sulat nito sa loob ng 2 taon. Ayon sa mga balita at sa kwento ni Ginoong Mendoza, ang buhay ng mag-ina sa loob ng kulungan ay isang tunay na impyerno. Si Mateo at Carmela ay naging magkaaway. Sila ay nagsisigawan at nagsisisihan araw-araw sa tuwing may pagkakataong magkita sa bulwagan ng piitan. Isinusumpa ang isa at isa kung bakit sila nahuli. Sa mga naunang sulat, nagmamakaawa si Mateo ng kaunting pera para pambili ng pagkain at gamot. Sinisisi ang kanyang ina sa pag-udyok sa kanya na gumawa ng masama at nagmamakaawang patawarin siya ni Maria. Tinitigan ni Maria ang gusot na sobre. Hindi na niya ito binuksan. Wala na siyang nararamdamang awa, galit, o kahit anong emosyon para sa lalaking iyon. Ang kanyang puso ay malaya na sa anumang gapos ng nakaraan. Pinunit niya ang sobre ng maliliit na piraso hanggang sa maging tila niebe itong bumagsak sa loob ng basurahan. Tapos na ang kabanata nila. Kinagabihan, bago matulog, pumasok si Maria sa lumang kwarto ng kanyang ina upang maglinis. Ang kwartong ito ay nanatiling sagrado para sa kanya. Walang iniba sa pagkakaayos ng mga gamit, maliban sa mga alikabok na palagi niyang pinupunasan. Habang inaayos niya ang ibabaw ng lumang aparador, bigla siyang nakarinig ng isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Kring, kring, kring. Isang lumang tunog ng telepono. Ngunit hindi ito nagmumula sa kanyang makabagong gamit pang komunikasyon na nakapatong sa mesa. Ang tunog ay nagmumula sa ilalim ng sahig, sa loob ng nakatagong lalagyan na ginamit niya noong gabi ng pag-aresto. Ang lumang telepono ng kanyang ina, na inaakala niyang matagal nang patay,
at walang baterya dahil 2 taon na itong hindi nagagamit ay biglang tumunog. Paano nangyari ito? Sino ang tatawag sa isang lihim na numero na tanging ang kanyang yumaong ina at ang abogado lamang ang nakakaalam? Nanginginig ang mga kamay na lumuhod si Maria at binuksan ang lihim na kahon sa gilid ng kama. Kinuha niya ang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro sa maliit na umiilaw na harapan ng telepono. Ang tunog nito ay tila umaalingaw at bumabasag sa katahimikan ng buong bahay. Huminga ng malalim si Maria, pinindot ang pindutan upang sagutin at maingat na itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hindi siya nagsalita. Hinihintay kung sino ang nasa kabilang linya. Bago pa man siya makapagtanong, isang pamilyar ngunit nakakakilabot na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na inakala niyang matagal nang ibinaon ng panahon kasama ng mga lihim ng kanyang ina. Akala mo ba ay nakuha mo na ang buong katotohanan, Maria? Bulong ng malamig na boses. Ang lahat ng nakita mo sa kahadeyero ay simula pa lamang. May naiwan pa ang ina mo. Sino ang lalaking nasa kabilang linya na may alam sa mga lihim ni Rosa at anong bagong bangungot o nakatagong katotohanan ang naghihintay na magbukas at muling yumanig sa payapang buhay ng matapang na tagapagmana?